Ay naku mga kalab, sumumpong na naman yung buhay ko. Ang sakit ko talaga. Yung puso ko mga kalabs, parang may kaawa siya doon sa loob eh. Tapos, ito, dala-dala ko. Kinuha to agad sa asawa ko, tapos nilagay agad niya sa dibdib ko. Kasi, pag-ikap niya, sabi na, ano na naman nangyari sa'yo? Nagkasakit ka na naman. Nagulat siya pag-isip. Kasi, hinahabol kong hininga sa higaan ko. Tapos yung kinuha niya to kasi, ano to eh, memorandum ko to, yung Bible na to, binigay to sa akin ng matanda. Lumang. Sabi niya, ingatan ko kung anong problema ka, hawakan mo lang yan kung may sakit ka. Hawakan mo lang, isipin mo lang si Papa Jesus. Ang ginawa ng asawa ko, nilagay niya dito sa dibdib ko kasi naghinabol ang akong hininga mga kalabs. Na-stress ako, gusto ko nang umiyak. Yung manugang ko, willing siya nga magastos sa magkano. Basta, hindi daw ako magkaganito. Ang problema lang, yung thyroid ko, 150 yung singil sa operasyon lang. Hindi kasi mga gamot, hindi kasali yung ibang mga doktor. Kasi may doktor pa ako sa puso ko. Namamaga kasi, paano ako nila operahan daw kung ganito ako? Ngayon, ang daming mga gamot bigay sa akin. Nako, pag mag-inom ako mga kalabs, yung kidney ko natataman, ang sakit. Ang sarap ipantapon. Alam mo ginawa ko, hinintuan. Tignan mo yan oh, ito. Bahala na si Lord sa akin. Pero mga kalabs, iniisip ko yung mga apo ko, Napalood ko din yun. anak ko, Ako lang silver. yung asawa ko nandyan sa tabi ko. Nagsisikap siya ng trabaho para ako maging okay, maging masaya. Kung anong gusto ko, kung mayroon lang, bibigay niya sa akin para lang maging masaya ako. Pero naawa ko nga sa kanya eh. Kasi pag alam niya nga masama pakiramdam ko, lahat ng gawain sa bahay gagawin niya. Tapos gapon naglaba ako, sinir mo na niya ako kasi nagpapalabada nga daw siya. Naman ito lang. Bakit daw nilaban ko pa? Sabi ko kasi doble-doble ng gastos. Sa tulak bakit ko ng tulak. Yun. Nag-ano naman, kakaalis lang niya kasi nag-aalala nga siya sa akin. Naliliit na siya kasi pasok na alas 9. Alam mo mga kalabs, kung ako may kunin ni Lord, hiniling ko sa kanya na habaan pa niyang buhay ko para sa aking mga apo. Tapos nandito pa sila, sige, Aliyah, maliit pa lang sila. Yung mga baby namin. Tapos yung apo ko, si Calvo. Nandun pa si Princess. Gusto ko kasi mga kalabs na malaki sila. Kaya, nandyan ako nag-alala. Imagine mga kalabs, kahit may sakit ako, kinakaya ko sila. Siyempre si Bonso. Si Aliyah nag-aaral yan. Tapos si Gabriel. Tapos yung mga apo ko pa doon. Sabi ko nga, may bali mahirap mga kalab. Basta buhay lang ako para sa kanila. Yun naman inisip ko yung mga apo ko eh. Yung mga apo ko doon may mga sakit eh. Hindi ako makadalaw. Imagine lahat sila may sakit. Yung anak ko, 2 anak ko, yung mga asahan nila, mga apo ko doon, lahat nagkasakit sila. Pero hindi ako makadalaw sa kanila dahil una sa lahat pinagbawalan ako sa doktor ko. Huwag daw ako mag-front sa may mga karamdaman kasi mas mahina pa daw yung katawan ko kaysa kanila. Manala mo, gusto kong tulungan sila, gamutin ko, hindi ko makalapit-lapit sa kanila kasi nag-iwas. Alam mo, gusto ko silang yakapin. Alam mo, pag namiss ko sila, sinisilip ko sa git.
Tinataboy nila ako kasi nga bawal. Siyempre bilang nanay. Tapos nag-birthday yung anak ko. Sa birthday niya wala malaga ako doon dahil nga bawal. Tayo kasing nanay mo yung bali, mawala na lang yung para sa sarili natin, wag lang yung sa mga anak natin at yung mga ama. Yung apo ko si Bunso, hindi ko man lang mawak-awakan. Ang lakas ng lang na 2 weeks na yan. Pero hindi pa okay. Kung wala lang ako sakit mga kalabs, ginagamot ko na yun. Inaano ko na sila, pag-pray ko kay Papa Jesus. Pero wala eh. Hindi ko, sabi ng doktor ko, mas mahina pa daw yung katawan ko kaysa kanila. Ay, iniiyak ko na lang mga kalabs. Bahala na si Lord sa akin. Ako naawa na nga ako sa asawa ko eh. Kasi sa kanya na lang lahat. Trabaho siya pa mabuhay kami. Dito magluto siya, magugas, maglinis. Kasi ayaw niya ako. Baka mapaano daw ako. Ayaw ko din inahabol ko yun. Para may kaaway yung puso ko ganina. Madaling araw mga kalabs. Wala akong tulog. Ngayon yung naramdaman ko. Bahala na sila. Pasensya na mga kalabs. Umiyak na naman ako sa inyo.